Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang. I'm from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong tao na nakakonect sa'yo. Maaring ito isa vice versa. General reading to ha. General reading. Tingnan natin. Tao na nakakonect kay Capricorn. Maaring ito is nanay mo, kapatid mo, anak mo, karelasyon mo. Okay? Tao na nakakonect kay Capricorn. Ano ang nararamdaman mo kay Capricorn? Tao na nakakonect kay Capricorn. Ano ang nararamdaman mo kay Capricorn? Anak, gamin. Gamin na. Tao na nakakonect kay Capricorn. Alis mo dyan, anak. Anong nararamdaman mo kay Capricorn? The Judgment. Capricorn, anong nararamdaman mo sa tao na to? Capricorn, ano ang nararamdaman mo sa tao na to? Aba, the Fool? Okay. Bakit Judgment? Tao na ako na kay Capricorn. Bakit Judgment ang nararamdaman mo? Iba dito, nagtapos na yun. May umalis na iba eh. Nag-let go na iba. Tingnan pa rin natin. Ano ibig mo sabihin? Wala. Okay. Nararamdaman niya sa'yo, Capricorn? Maalaga ka naman daw. Mabait ka daw. Mabait ka. Maalaga yan. Sabi niya ganun. Kaso, minsan, lang, siguro hindi ka nagsasalita, no? Ganyan. Siguro, minsan lang kayo mag-usap. Kung kayo is mag-asawa o magkarelasyon, minsan lang kayong nag-uusap. Parang feeling daw niya sa'yo, parang minsan nagsisinungaling ka sa kanya, no? Or may nililihim ka sa kanya. Sinasabi niya rin dito na nararamdaman niya sa'yo, actually, aware siya sa'yo. Aware siya sa'yo. Ganun din naman siya. Kung kayo magkaano nito ha, kung magkasama pa kayo, tapos hindi naman kayo nag-aaway. Ganyan. Parang hindi yung sitwasyon na humihiwalay ka, parang may kanya-kanya kayong place, no? Parang ganun, kasi parang mas gusto mo pa daw na, parang mas gusto mo na minsan mag-isa ka, minsan may mga iniisip ka gabi-gabi, ganyan. Yung parang mas gusto, yun nga, you want to be alone, ang nakita ko dito. Feeling ka naman, kasi minsan, kaya feeling na tuloy, may nililihim ka sa kanya. Yun nakikita ko dito. Tapos, yung iba naman sa inyo, na kung magkahiwalay na kayo nitong tao na to, ang nakikita ko dito, pero alam mo, sinasabi rin niya dito ay magkakasawa. Yun nga, sabi, parang may nililihim ka, tapos parang may hindi ka sinasabi sa kanya. Tapos, sinasabi niya rin na, siguro minsan, hindi lahat kayo ha, hindi kayo lahat. Yun. Siguro sa iba sa inyo, kung mag-asawa kayo ha, o magkarelasyon kayo, parang minsan, may sinasabi ka ata sa kanya, na may parang dinidictate mo siya, something ganun. Hindi ko alam kung in what way, kung dinidiktahan mo siya sa gagawin niya, siguro ganun. Diba? Sa iba ha, hindi kayo lahat. Hindi kayo lahat. Kung yung una ko sinabi, baka sa iba ganun. Yung iba kasi parang brutal, sinasabi mo na parang brutal magsalita, ganyan. Naging manipulate. Baka sa yun sa mga naghiwalay. No, baka yung sa mga naghiwalay, sinasabi mo na nararamdaman mo sa tao na to, parang you let go this person, sabi mo, you let go sa nagkahiwalay na to you let go this person kasi alam ko na nagsisinungaling siya, alam ko na hindi niya ako mahal, alam ko na, kumbaga siguro nagkaroon ng
hindi magandang, or you thinking, hindi magandang pagsasalita, ganun, ang nakita ko. Maaaring naging brutal o naging marahas yung pananalita niya sa'yo, or vice versa ha, ganun. Naging, hindi ko lang alam kung tinakot ka nitong tao na to, no? O ikaw ang nanakot. Kasi may pananakot o natatakot ka sa kanya, gano'n. Kung kayo is nagkahiwalay na, maaring hindi ba't kayo nagkahiwalay, baka tinatakot ka niya. No. Then, nararamdaman mo rin sa kanya, sa iba sa inyo, kuhanin mo lang sa inyo, na parang aware siya sa pakikipag-usap sa'yo. Siguro, hindi nga kayo gano'n nag-uusap. Minsan lang. Siguro, kung magkasama kayo, minsan lang. Ganun. Ang nakita ko sa kanya, pero care naman ang nakikita ko dito. Pero mas pinipili niyang want to be alone. Yung iba dito, nag-let go na to. Tignan natin, bakit? Capricorn, ang nararamdaman mo sa taon na to is the 8 of Wands. Pareho kayo. Ikaw, pareho kayo. The Queen of Swords, di ba? The King of Swords. Di ba? Pareho kayo na energy. Pareho kayo hindi nag-uusap. Hindi kayo gaanong nag-uusap. Katawa kayo o kayo energy niyo. Pero pareho kayong carry. Hello? Sayang ang laway. Sayang ang boses niyo. Tingnan natin, bakit? Tama, may cups ka. May cups din siya, di ba? Umushiray. Pareho kayo ng sagot. Oh my God. As in, parehong-pareho. Okay, Capricorn, nararamdaman mo sa akin. Hindi ko alam kung medyo may takot. Ikaw tao ni Capricorn. Hindi ko alam kung tinakot ka niya o tinakot mo siya o natatakot ka sa kanya o natatakot siya sa'yo, ha? Ikuhanin nyo doon. Ito, nararamdaman mo Capricorn sa tao. Syempre gusto mo, nag-uusap naman kayo, yung mga mag-aasawa dyan. Nag-uusap naman kami. Nag-uusap kami. Minsan, sabi niya ganun. Minsan, nag-uusap kami. Kasi may kanya-kanya kaming sabi mo, may kanya-kanya kasi kaming opportunity or may kanya-kanya kaming ginagawa, sabi mo ganun. Hindi ko naman siya totally, parang in-end or something. Yun lang talaga is, anak, kasi walang ending ako nakita. Walang ending. Sa iba ha, sa mag-asawa. Maganahan dito pa rin. No? Tamo, the Nine of Cups, di ba? Family pa rin yan. Or relationship sa nakita ko. Nagkakaroon pa rin naman kayo ng pag-uusap. Nagkakaroon pa rin naman kayo ng collaboration. There's a partnership pa rin sa nakikita ko dito. Sa iba ha, yung mag-aasawa dyan. O magkakarelasyon. Ganun pa rin sa nakita ko. And then, yun nga, may mga sitwasyon lang talaga na maaring walang nagkukusa sa inyong dalawa. Ang nakikita ko dito siguro kapag may kailangan lang siguro na related ang money, ganyan, or related to something, or related ang family, or related, kung ano man yung related na yan, siguro doon lang kayo nag-uusap sa nakikita ko dito. Parang ganun lang. Hindi ko alam kung takot ka rin sa kanya. O pareho kasi kayo na, pareho to. Kung ano yung sinagot ko dito, parehong-pareho. Pareho siya, as in. Ganun. May takot din ako nakikita. Hindi ko alam kung takot ka sa kanya o pareho kayo. May nararamdamang mga kaba or takot, ganyan. Tapos pagka siguro, parang doon din yung sitwasyon na manipulation. Parang gano'n, pareho talaga. Kamushiroy. Ganun. Yes, ang nakikita mo sa kanya, ang nararamdaman mo sa kanya, kanya parang hindi ko masabi kung siguro sa mga nagkahiwalay to, no? Parang ang sinabi mo sa kanya, sinungaling siya. Or vice versa. Ganun din. Kung ano yung sinagot ko dito, ganun din. May tinatago, may lihim, ganyan. Manipulative, ganyan. Tapos, andun na yung sitwasyon na may nalaman ka sa kanyang katotohanan, and I need to move on, sabi mo, Capricorn. Sa ibang magkakahiwalay, at kailangan ko i-reset yung sarili ko, pero handun pa rin yung sitwasyon na hindi ko pa siya makalimutan, ganyan. Or handun yung sitwasyon na
gusto ko pa rin na I want a new beginning sa kanya. Gusto ko pa rin siya. Gusto ko pa rin siyang kausapin. Sa magkakahiwalay ito ha, sa mga, or magkakalayo, ganyan. Ganun pa rin. Kumbaga, wala pa totally ending dito sa situation na to, no? Hindi ko pa siya totally nakikita, yung ending na yun. Kasi, nakikita ko dito, there's a chance na maaring magkabalikan kayo, magkakaroon kayo ng resetting, or a new beginning, para sa muling pagbabalikan. Na yun nga lang din talaga, is, may mga time sa inyo na there's a lack of suporta sa isa't isa, sa nakikita ko dito. Kasi pareho kayong lumabas ng ganito. Hindi ko alam kung sino yung bitter sa inyo, pero hindi yung minsan siguro may pagsusungit or may nagagalit, ikaw man, Capricorn, tsaka siya din, no? May ganun na kasi ako nakakita sa inyong dalawa. Hindi lang siguro kayo nagkakaintindihan, pero pag nagkaroon kayo ng communication at nagka-resetting kayo nito, kung nagkahiwalay man kayo, magiging okay naman ang lahat eh. Minsan siguro hindi nyo yamot o naiinis, no? Sige natin. Anak, baba ka muna, anak. Ano ang taon na ako kay Capricorn? Anong intention mo? May pareho kayong cold sa isa't isa. May, siguro tingin mo sa kanya, cold siya. Siya din kasi tingin niya sa'yo, ganun ka rin. Parang pareho nga ka na energy, King and Queen. Lalabas natin yung mo. The King and the Queen. Anong intention mo kay Capricorn? Siguro iba dito, iniisip mo, mayroon siyang iba, no? Sa nakikita ko dito, or may gusto siyang ibang. Pero hindi ko nakikita, hindi pa lumalabas sa akin. Sa iba siguro ganun. Sa magkahiwalay. Titingnan natin sa blind spot yan. The Justice. Intention niya sa'yo is the Justice. Lagi ka niya iniisip, Capricorn. Lagi ka niyang nasa isip niya. Actually, ano to Capricorn, may, siya, may knowledge siya, may utak. Pareho kayo, mautak kayo. Minsan na dun kayo sa yun nga lang, may mga, lang talaga, na gusto nyo kanya-kanya kayo. Siguro pang nagsalubong na kayo, doon na kayo nagbabat. O kaya may kailangan din lang. Bakit justice ang intention mo kay Capricorn? Ba't pareho yung lumalabas simula sa una? Galing dalawa High Priestess. Okay. Iba dito nasa malayo. Long distance, ganyan. O kaya medyo, kayo, both of you, tahimik. Yan, parang may iniisip, or may sikreto, ganyan. Or pahimik lang. Okay, sa mag-aasawa. Okay, sa mag-aasawa or magkakarelasyon. Intention niya sa'yo, try to make it balance yung sitwasyon. Sometimes, offering you. Kapag nag-aaway kayo o hindi kayo nagkakaintindihan nito, nagkakaroon ng understanding naman both sa inyo. No? Kumbaga sa mag-aasawa, ganun din, nag-give and take. Sa nakikita ko ito, give and take, ganyan. Minsan kung hindi man kayo nagkaintindihan, nagkakabati rin naman. Sa nakita ko, nagkakaroon din naman ng harmony, nagkakaroon din naman ng peace sa inyong dalawa. Sa nakikita ko dito, maaring siya or ikaw is hindi man kayo nagsasalita ng forgiveness or forgive me, okay naman din. Sa nakita ko, understanding ang bawat isa sa nakikita ko dito. Kahit na minsan nagkakaroon ng mga questioning na tumatakbo sa utak nyo or yung dissatisfaction to each other sa nakikita ko dito, pero iniintindi nyo na lang. Iniintindi na lang niya. Ang intention niya sa'yo is, try to make it balance. Kahit na ang dami niyang gustong itanong sa'yo. Ganon.
Kahit na gusto niyang, ang dami niyang gustong itanong sa'yo, pero hindi niya kayang masabi o maitanong ito sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Sa magkakahiwalay naman, syempre, gusto niya bumalik sa'yo. Intention niya sa'yo, yes, gusto niya ng forgive, gusto niya mag-sorry, ganyan, gusto niya mag-sorry, gusto niya matapos itong hiluan nito, or gusto niya ng peaceful, gusto niya ng muling maging kayo sa nakita ko dito, no? Kaso, medyo ano siya, medyo may thinking siya na baka ayawan mo siya. Yun ang nakikita ko sa kanya. Siguro itong tao na to, Capricorn, may pagka-shyness, ano? May pagka-shy kasi ang nakikita ko sa ano niya, sa energy niya. Medyo shy. Shy type. Ito. Tingnan natin ang tao na ako connect kay Capricorn. Or vice versa tayo, ah. Tao na ako connect kay Capricorn. Ano ang action mo kay Capricorn? Mahihiyain to. May hiya. Medyo mahihiya or vice versa tayo. Action niya sa'yo, oh, di ba? Lumabas talaga siya, oh. Gusto niya uli ng ano, magsimula kayo. Nag-go pa rin siya. Action niya sa'yo is to start a new beginning. Ganyan. O, di ba? Matatag na to. O, di ba? The Lovers. Yes, action niya sa'yo. Gusto niya ng ano, gusto niya uli ng union, gusto niya uli kayong mag-usap, ganyan. Baka i-text ka nito by week, nakaraan na or mangyayari pa lang sa nakita ko dito. Baka gusto ka niya kausapin kasi mahalaga ka daw sa kanya. You're very mahalaga, gusto ka niya alagaang muli, no? And gusto niya uli, kung kayo is mag-asawa nito, okay. Sinasabi nito, you are mahalaga sa akin. Yun nga, kumbaga doon pa rin naman na zero feeling. Parang, di ko masabi kasi kung may feelings sa mag-aasawa or magkarelasyon, may feelings. Handun yung pagpapahalaga, handun yung valuing, handun yung situation na like a friend. Alam mo yung friend na parang mag-friend na lang kami. Friend ka, mahal na, kung mag-aasawa kayo, kung magkaasawa ha, handun yung siguro lovers and friend. Alam mo yun? May lovers ka na, may friend ka pa. Ganyan. May asawa ka na, friend mo pa. Yung mga ganun, best friend mo pa. Yung mga ganun, no? Or friend mo siya. Yun, sa mag-asawa, ganun. Ano kaysa sa part na yun, no? Sa nakikita ko dito. And then, yung support to each other. Oo, minsan nga may mga ano kayo, yung gathering, may mga celebration. Andun pa rin naman yung alagaan or nurturing to each other, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, nagkakaroon naman ng, ayan, may son yan, di ba? Andun pa rin naman yung, kahit pa paano, meron naman growth na nangyayari sa inyong dalawa, kahit na ang tingin nyo sa isa't isa is a friend, no? Or there's a connection with the child na lang din kayo, pero nahadun pa rin yung nurturing sa nakikita ko dito. Kung kayo naman mas magkahiwalay, itong taon na to, gusto niya ulit ng new beginning sa'yo. Hindi man like a lovers, kung ayaw mo, being a friend. Kumbaga, handun yung mag-umpisa ulit tayo bilang may kaibigan, and then, aalagaan kita, mahalaga ka sa akin, and then pag dumating yung time na kumbaga, or vice versa tayo, vice versa, na ganun, edi lovers, ganun. Ang sinasabi niya. Gusto niya ulit magkabalikan sa'yo. Gusto niya ulit na magkabalikan kayo. Parang itong taon na to, tinitingnan niya palagi yung mga picture, yung social media, yung TikTok mo, Facebook mo, picture mo. Okay, maaaring nagtatanong-tanong siya. Like kanya iniisip gabi-gabi. Sa magkakahiwalay yan. Sa ganun din naman sa magka-relasyon o mag-asawa. Ganun din naman ang nakikita ko. Tingnan natin, ano ang blind spot na connection ito? Maaring ikaw ito or siya. Ano ba yan? Bakit?
Di ba? Magician, no? The Fool again, no? Okay. Kung sino man itong energy na to, ha? Itong energy na to, hanggang ngayon is hindi pa siya nakaka-move on. Okay? Yes, hindi pa siya nakaka-move on. As in, hindi. Kahit na sinasabi mo na kung kayo is nagkahiwalay na ito, hindi pa siya nakaka-move on. Masyado siyang, mabagal, maka-move on. Andun yung sitwasyon na pinipilit niya na mag-move on. Actually, pinipilit niyang mag-move on, pero nahihirapan siya magsimulang muli. No, or vice versa tayo. Sa nakita ko dito. May mga gusto siyang sabihin sa'yo, pero hindi niya kayang sabihin. Oo, sinabi niya dito is, kasi stagnant kasi ang nakita ko sa'yo. It's more on stagnant. It's more on, nagkaroon nga ng sad memories kung kayo is magkahiwalay nito, no? May mga sad memories, may mga promises na maaring nag-break o hindi natupad. Ganyan sa nakita ko dito. And then, also, syempre, they manifesting na magkaroon ng pagsasaayos muli sa inyong dalawa, no? Kaya ang nakita ko sa niya is hindi siya makamuli. Pero hindi niya masabi kasi sa'yo yun. Or vice versa tayo. Sa magkakaasawa naman dyan, or magkarelasyon na hindi naman talaga kayo nagkahiwalay, ang nakikita ko dito, may lungkot ako na nakikita dito. Kasi, ganun din, gusto niyang maging maayos yung inyong relasyon na dalawa. O hanggat maaari is, handid pa rin naman yung manifesting. Talaga hindi lang talaga kayo nagsasalita. Hindi lang di kayo nag-uusap. Kung titingnan ko kung yung mag-aasawa dyan, tsaka magkakarelasyon, very matured yung thinking nyo sa isa't isa. Hindi yung maturity, no? Kumbaga, hindi nyo man nasasabi sa isa't isa yung mga gusto nyo sabihin. Naiintindihan nyo talaga yung isa't isa. Hindi yung, alam mo yung pagiging maturity thinking. Ganun kayo, dalawa. Kumbaga, hindi naman kailangan na mag-usap kami, basta naiintindihan namin kung ano yung, kumbaga, kung ano yung needs ko, yung needs niya, kung ano yung needs na dapat ilagay dun sa relasyon na yun. Nandun kayo sa sitwasyon na yun. Ang galing ng parenting nyo, no? Parenting ng relationship na to, kung kayo is magkaasawa at magkarelasyon na. Kasi it's more on maturity ni. Kumbaga, hindi na yung, alam mo yung, hindi na yung, yung immature thinking. Wala na kayo doon. Parang it's past. Hindi na kailangan. Well, it's good. It's good yung ganun, no? Hindi naman, kumbaga, hindi naman kailangan na palagi magkwentuhan, hindi naman kailangan na palagi mag-usap, di ba? As long as nakakaintindihan kami, it's good. Parang ganun kayo. No? Yung sa mga magkakahiwalay itong tao na to, ikaw or siya, ha, they still holding you. Hindi niya kaya pang mag-umpisang muli. Parang hindi niya kayang mag-umpisa nang wala ka. Ganun. Tingnan natin, ano bang outcome nito? Universe, ano bang outcome nito? Anong outcome ng relasyon ito? Baby, yung anak ko luging-lugi doon sa gilid. Halika dito, anak. Ano bang luging-lugi ka dyan? Ito, ano ba tong kalat na to? Tingnan mo, kalat mo to, anak eh. Gumin eh. Para may gawin yung anak. Medyo ayoko nakikita sila na tulala sa isang tabi. Anong outcome ng connection ito? Universe. Ano po yan? Oo nga naman. Okay. Ang outcome ng relasyong ito, sa nakikita ko dito, kung magkakaroon kayo ng solid beginning to set itong relationship na to, at magkaroon kayo ng pag-uusap, at magkakaroon kayo ng acceptance to each other, at magiging responsible kayo o responsable dito sa relasyon na to, is magiging okay siya. Kumbaga, kalimutan na yung mga hindi napagkasunduan o yung mga disappointment in life o yung mga regret, ganyan, pwede kayong magsimulang muli. Pwede nyo siyang ipaglaban, itong situation nyo, itong, ano ba to? Itong relationship na to, pero nasa isa sa inyo or
Isa o sa'yo, Capricorn, o sa tao na to, kung kayo is magkahiwalayan, nasa inyo ang desisyon na to. Kung magkakaroon kayo ng balancing situation, no? At magkakaroon na muli ng healing, or magkakaroon talaga ng balancing, or magkakaroon ng ano ba to? Pagkakaisang muli, harmony, and supporting to each other, at ganyan, is magiging okay siya. Yes, magiging okay siya. Kailangan lang talaga sa inyo is acceptance, and magkaroon kayo ng solid beginning sa inyong mga goal this time, sa inyong mga responsibility, at magkaroon ng pag-uusap totally, no? Sa mag-aasawa naman, handun din naman yun, no? Sa nakita ko dito, kahit sometimes na minsan pa. Kahit na minsan talaga, na medyo kung kayo mag-asawa or ano ba to? Magkarelasyon, handun pa rin yung responsibilidad na meron kayo sa isa't isa, lalo na kung meron kayong dalawang anak, no? Or isa man yan. Andun yung responsibilidad niyo, kahit na minsan is nagkukulang kayo at kung nagigipit ang isa sa inyo sa money, pero you try your best at tinatry niyo naman yung responsibilidad niyo doon sa dapat niyong pagbigyan ng responsibilidad ninyo. Kumbaga, isa sa inyo is maari nagiging masinop o tinatry niyang balansihin yung lalo when it comes to your financial or sa relationship, no? Sa nakikita ko dito. Good naman kasi andito naman yung beginning. Minsan siguro may disappointment, ganyan. Minsan nagkakaroon kayo ng doubt. Natural yun. So magkakahiwalay, nasa sa inyo yung decision. Kung gusto niyo ulit magkasundo muli, ganun. Tingnan natin ang advice ni Universe. Universe, anong advice mo dito? The world, oh. Kumita ako. Anong advice niyo po, Universe? Okay. Maganda yung advice niya. Bakit po, Universe? Ano po to? Ano po? Okay. Okay. Ang advice niya sa'yo ha, sabi dito, may mga bagay o situation na, yes, may mga sitwasyon na hindi nagiging maganda or hindi man kayo nagkakaintindihan ng karelasyon mo. Sa nakita ko dito, i-let go nyo yung mga dapat nyo i-let go. I-change nyo yung mga dapat i-change. Palitan nyo ng mga bago yung mga pananaw sa kinabukasan. Kung mag-asawa kayo ha, or magkarelasyon kayo. Ganon din sa magkakahiwalay. Magkaroon uli kayo ng mga bagong strategy or mga bagong plano. Kumbaga, i-let go yung mga disappointment, alisin na yung mga sitwasyon na walk away sa dating the old version sa inyong dalawa, ganyan. Kung may mga pain o sitwasyon is kailangan talaga dito is supporting each other sa nakita ko dito. Kailangan nyo, kahit maging independent kayong dalawa to each other, mas pinakamaganda pa rin na mag-usap kayong dalawa. No? Well, nag-uusap naman kayo, pero mas maganda pa rin na kung magkakaroon daw kayo ng mga panibagong plano or mga panibagong, kung may mga disappointment in life, alisin na yon, kalimutan na yon, kumbaga. Yung mga dapat kang i-let go. Kung talagang totally na gusto niyo talaga ng separation, why not? Diba? Follow your goal. Ganyan. Kumbaga, sa magkakahiwalay siguro, kung i-accept nyo na, okay, nawala na kayo. Pero, kasi may nakita pa rin talaga ako na hindi pa nakaka-let go. Hindi pa siya nakaka-move forward. Kung talagang isa sa inyo, sa magkakahiwalay na ha, isa sa inyo, it's totally break up, it's okay lang din daw. Keep moving to reach your goal, no? Sa nakita ko to. And, syempre, andun yung kailangan mo magkaroon din ng mga plano, strategy, and mga pananaw sa kinabukasan. Hanapin mo yung makakapagbigay sa'yo ng kasiyahan, fulfillment, ganyan, ng joy, no, ang sinasabi niya dito.
Yung iba kasing message dito, sinasabi ni universe na why don't you try a one more chance sa inyong dalawa, sa relationship na to. Yun ang sabi ha. Yun ang sabi. At bakit hindi nyo i-try muli? Basta magkaroon lang kayo ng pagkakaintindihan, mag-reach out lang kayo to each other, ganyan. Is magiging successful daw itong relasyon na to. Yun ang sinasabi ha. Pumili kayo kung ano gusto nyo doon. Ganon din naman sa mag-asawa. Kung magkakaroon kayo ng reach out, talaga, totally. It's very successful naman sa nakita ko dito. Kasi kahit sa nakita ko sa mag-asawa or magkarelasyon, walang gustong mag-let go. Walang gustong mag-let go. Kahit na minsan nasasaktan, kahit na minsan may mga disappointment, walang gustong mag-let go sa nakita ko dito. Anak, baba. Tignan natin yung energy ni Capricorn. Anong energy ni Capricorn? Oh, sila ito mga anak ko. Malakas mag-trip ah. Malakas mag-trip ah. Ano ka ano? Isa, nai-stress, nai-stress. Isa sa inyo, may mga, hindi pa talaga nakaka-move on. Ay, ang daming kalat. Yung iba dito, focus pa rin sa sa nakaraan. Yung mga nagkahiwalay. May mga problem and burden pa. Bakit ito ang niya? Tapos na po to? Ano po yan? Okay. Okay, ang energy mo, Capricorn, andito kasi sitwasyon mo na ang dami mong responsibilidad na nakaaklang sa'yo. Ibig sabihin, may burden ka. No. Hindi ko lang alam kung saan ka nagkakaroon ng doubt, sa trabaho mo or sa family mo. Ganun nakikita ko dito. Yung energy mo ngayon kasi is, parang meron kang bigat na nararamdaman sa nakita ko dito. Siguro din may gusto kang sabihin sa pamilya mo, may gusto kang plano na gawin, pero hindi mo masabi, ganun. Nadadoubt ka, ganyan. May mga gusto kang i-pursue or sabihin man pero hindi mo masabi. Ganun. Sa family mo. Parang nahihirapan ka. Try mong sabihin sa kanila o sa karelasyon mo family or ka-relationship mo. Nagkakaroon ng alam mo yun yung sitwasyon yung iba dito kasi merong isang situation na lack of community kasi ito eh. Parang di nga talaga nag-uusap kung mag-asawa kayo. Nag-uusap man kayo, bihira. Ganun, bihirang-bihira. Ganun nakikita ko. Kaya yun. No? Yun, parang parang nagkakaroon kayo ng dissatisfaction. Yes, may unhappy family. Ako nakikita ko, halimbawa sa'yo dun, may unhappy family, may nayayamot, may naiinis, mayroong tao na may sama ng loob, ikaw or karelasyon mo, ganyan. Or maaring natapas na yun, no? Maaring intapas, gano'n, may mga samaan ng loob, may hindi nagkasundo, nagkaroon ng pagtatalo sa pamilya, ganyan. Nagkaroon na may mga dreams na nag-shatter. Maaring yun is tapas na. And then hanggang ngayon is bit-bit mo pa sa ngayon. Karelasyon mo ba yan o family mo? Hanggang ngayon, yung burden na yun, bit-bit mo pa siya dito sa 2025, no? Sa nakita ko ito. May sadness pa rin ako na nakikita sa iyo. Karelasyon mo ba yan, family mo ba yan, trabaho mo ba yan? Meron ka pa rin bit-bit na sadness and burden at bigat na nararamdaman sa sitwasyon. Ganun. Diba dito, hindi ko alam kung night shift kayo, siguro may mga iniisip kayo every night, ganyan, o minsan kulang kayo sa tulog, konti lang ang tulog nyo, no? Yan. Arigatou naman sa God bless.